Welcome sa Here Story PH. Maraming salamat. Nararamdaman ng lahat na tila huminto ang oras sa bulwagan ng maharlikang pamilya ng North Sea. Lahat ay nakatingin ng malalaki ang mga mata sa hindi kapanipaniwalang tagpong ito. Mga bihasa silang lahat, at sa isang tingin pa lang ay alam nilang patay na si Yun Xiao. Ang tinatawag na living dead, o laman na muling tumutubo mula sa buto, ay puro pagpapalabis lamang. Paano pa ba siya mabubuhay kung siya'y patay na? Ngunit dahan daw ang iminulat ni Yun Xiao ang kanyang mga mata, at isang kakaibang kislap ang sumilip doon. Haha, buhay na ulit ako. Napuno ng tuwa si Cheyu, at napabuntong hininga ng ginhawa ang lahat. Naluha pa sa tuwa, sina Haolian Xiaohuang at Mo Xiaochuan habang magkayakap. Agad tinapik-tapik ng Ling Mudi ang dibdib ni Yun Xiao at naglagay ng sunod-sunod na mga selyo bago nagtanong, ano ang nararamdaman mo? Sumikip ang mga mata ni Yun Xiao. Parang may mabagsik na aura sa dugo ko. Hindi ko mapigil ang gustong pumatay. Nilagay ba ni Darren ang Rainbow Stone sa dibdib ko? Iyon lang ang paraan para mailigtas ka, sagot ni Ling Mudi, at ipinaliwanag ang buong sitwasyon. Kailangan ng Rainbow Stone para patuloy na gumana ang pintig ng puso mo. Unti-unti nitong aayusin ang napinsalang puso. Nakunat ang noo ni Yun Xiao. Ang kakaibang pakiramdam na ito ay hindi maganda. Lagi na lang abala kapag pumasok sa katawan ko ang Rainbow Stone. Kailan ko ito matatanggal? Sumabat si Bame Ingnan. Ang puso ang pinuno ng 5 laman loob. Kahit gaano kalakas ang iyong divine body, imposible nitong ayusin mag-isa. Tanging kumpletong katawan lamang ang may kakayahang magpahilam ng lahat. Kapag buo na muli ang laman ng katawan mo, saka mo lang maaalis ang batong iyon. Ang problema, dagdag ni Ling Mudi, kapag naabot mo na ang first-rate sacred body, baka tuluyan ng magkahalo ang Rainbow Stone at ang puso mo. Hindi ako tiyak kung matatanggal pa iyon. Sumimangot si Yun Xiao. Hindi pwedeng habang buhay bato ang puso ko. Hindi ko matatanggap iyon. Ano bang ikinatatakot mo? Sagot ni Cheyu. Tingnan mo nga ako, buong katawan bato. Ikaw, puso lang. At saka, gagamitin natin ang Rainbow Stone bilang core ng isang selyo. Kapalit, ito ng nomological light para isara ang daanan. Kapag sinubukan muli ni Mo Pu na agawin ang katawan mo, sisirain niya ang selyo ng Rainbow Stone. Kapag nabasag iyon, agad ka ring mamamatay, kaya mawawalan ng saysay ang pag-agaw niya. Pwede ba akong manampa? Napairap si Yun Xiao. Sobrang tuso ng selyong ito. Dati, may tsansa pa kaming bawiin ang katawan kapag inagaw ng Demon Master. Ngayon, sabay na lang tayong mamamatay. Itigil mo na ang reklamo, aliw ni Beijinan. Mabuting ang buhay ka pa. Hindi ka naman mas higit pang kawawa kaysa sa akin. Matagal nang nagmistulang bangkay ang kanyang katawan, at kailangan niyang baguhin ang itsura para makaharap ang iba. Sa normal na phenomenal success stage, hindi nabubulok ang laman, pero libu-libong taon ang lumipas. Bahala na, buntong hininga ni Yun Xiao. Maswerte na akong buhay pa. Good for nothing, namumula na ang mga mata mo sa kakaiyak. Pinukpok niya ng mahina sina Xiaohuang at Mo Xiaochuan sa ulo, at kapwa silang humahagulgol ng tuwa. Hindi pa natin nararating ang tugatog ng martial arts, Master, hikbi ni Xiaohuang. Hindi mo kami pwedeng iwan. Ang landas patungo sa tugatog ng martial arts ay sarili ninyong tatahakin, sermon ni Yun Xiao. Ginabayan ko lang kayo. Malapit na kayo sa rurok, pero tandaan ninyo, simula pa lamang ang tugatog. Biglang sumagi sa isip ni Yun Xiao ang sinabi noon ni Di Jia, na ang tugatog ay simula lamang. Nang marinig iyon, maliban kina Ling Mudi at Bame Ingnan, nakaramdam ng kilabot ang lahat. Ngunit umusbong din ang walang hanggang pananabik para sa landas sa kanilang harapan. Natuto kami, Master. Sabay yumuko sina Haolian at Mo Xiaochuan. Anong gagawin natin sa mga tao ng Yunsheng tribe? Tanong ni Cheyu. Nakikiusap kami. Naibigay na namin ang 1,000-year spirit milk essence. Pakawalan nyo na. Kami ayon sa pangako, pagsusumamo ng matandang may puting kilay. Kailan ko sinabi iyon? Sigaw ni Cheyu. Depende sa mood ko. Mabuti at maganda ang mood. Kung ngayon, napabuntong hininga ng ginhawa ang dalawang elder. Ngunit sumimangot si Yun Xiao. Maganda ang mood mo, pero ako hindi.
Patayin na sila. Kasabay ng salitang, patayin, biglang nagbago ang kanyang mukha. Sumiklab ang matinding pagnanasa sa kanyang puso, at agad lumitaw ang mga demonic pattern sa katawan niya. Sa isang iglap, nasa harap na siya ng dalawang elder at ibinagsak ang espada. Kumikinang na puti ang tabas ng espada, na worry naglalagablab at may halma ng lotus. Swish! Agad na naputol ang mga ulo ng dalawang elder, at sumirit ang dugo. Nabigla ang lahat, walang makapagsalita, nakatitig lang sa mga bangkay na walang ulo. Naglalagablab ang aura ng pagpatay kay Yun Xiao. Hinarap niya sina Ronhai at malamig na. Winika, mga insekto, sumunod na kayo sa impyerno. Ngunit biglang bumagsak ang pulang liwanag ng Nine Heavens dalooring at binalutan siya. Bantayan mo ang isip mo, huwag kang magpadala sa demonyo. Sigaw ni Ling Mudi, nang inag ang katawan ni Yun Xiao, at lumabas ang liwanag ng kanyang divine body, parang maliwanag na buwan na pinapawi ang demonic energy. Lord, bulong ni Beiming Nan, ang kanyang god body ay tila bian. Oo, napansin ko rin, tugon ni Ling Mudi. Ito'y light glass body ni Xiao Fengken. Nag-iba ang anyo ni Beiming Nan ngunit agad itong kumalma at hindi na nagsalita pa. Ano bang problema sa divine body niya? Yuzisa ni Cheyu. Pinaliwanag ni Ling Mudi, ito ang ultimate technique ng hari ng Southern Region, Xiao Fengken. Kumikinang lang ito, pero sa huli, napatay din siya ng Demon Lord sa isang palad. Hehe, tawa ni Cheyu. Ngayon malinaw kung bakit hindi tuluyang naging demonyo ang kanyang demonic chi. Sa halip, nagagamit pa niya ito. Ang light glass body ang isa sa kakaunting kapangyarihang kayang lumaban sa puwersa ng demonic chi, sabi ni Beiming Nan. Kinabahan ang lahat ng taga North Sea. Nanlalamig ang mga mukha nila. Ang liwanag mula sa katawan ni Yun Xiao ay tila buwan, kumikislap at dahan-daang kumalma. Ang kanyang mga mata, unti-unting lumiit ang pulang liwanag ng sword death at naging puting lotus na nawala sa kanyang palad. Pasensya na, nadala lang ako. Sobra akong na-excite. Napakamot siya ng ulo at natawa. Nakatitig sina Ronhai at ang iba, hindi makapagsalita. Nakapatay siya ng elder ng Yunsheng clan dahil lang sa init ng ulo. Kahit ang royal family ng North Sea ay madadami dito. Haha, buti na lang at hindi lumala, tawa ni Cheyu. Hindi lumala, pinatay niya ang tatlong elder ng Yunsheng clan. Nasa malaking gulo na tayo. Sigaw ni Roulong. Ang Yunsheng clan, tanong ni Yun Xiao, iyon ba ang tribo ng senior brother mong si Gu? Oo, sagot ng cultivator. Mas makapangyarihan pa sila kaysa sa Ocean Emperor. Pati si Master ay nagpapakita ng paggalang. Naalala niya ang Bone Rainbow at nang inig. Bumigat ang takot sa puso niya. Maganda, tango ni Yun Xiao. Hindi ko pa siya napapasingil. Ipadala agad ang mensahe sa Yunsheng clan. Papuntahin nila ang sinumang handang mamatay. Dito ko sila hihintayin. Natulala ang lahat ng taga North Sea. Inakala ng lahat na tatakas siya pagkatapos pumatay. Ngunit nanatili pa siya. Natuwa agad ang ilan, kapag dumating ang Yunsheng clan, mababawasan ang sisi sa kanila. Bilisan, ipadala agad ang mensahe. Utos ni Ronhai. Upang hindi na magbago ang isip ng iba, nagmungkahi siya, mga ginoo, bakit hindi muna kayo bumalik sa palasyo at magpahinga? Nagliwanag ang mga mata ni Yun Xiao. Naalala niya ng wolisin niya ang mga kayamanan sa palasyo ng Donghai. Wala na siyang masyadong natural treasures ngayon. Magandang ideya, dalhin niyo kami at maghanda ng mga kayamanan para makabawi kami ng essence energy. Pagkatapos niyan, pupugutan pa namin ang mga Yunsheng. Kailangan marami, seryosong banta ni Yun Xiao. Kung hindi, huwag niyo akong sisihin. Isasama ko ang lahat ng luma at bagong galit. Matagal nang tuso si Rouhai, ngunit kinailangan niyang tiisin ang pangangikil. Ang mahalaga ay, manatili roon ang mga bisita hanggang dumating ang Yunsheng clan. Natural, hindi ko kayo pababayaan. Agad niyang iniutos na magdala ng heavenly materials at earthly treasures. Agad namang sumugod ang lahat sa palasyo, uminom at nagdiwang. Buhay si Yun Xiao muli, at masaya ang lahat. Young Master Yon, tanong ni Beiming Nantian, handa na ba ang divine body mo para sa ikapitong pintuan? Ngumiti si Yun Xiao, ibinaba ang baso ng alak, at sagot niya, magaling ang mata mo.
Paano mo nalaman? Nagulat ang lahat. Totoo bang malapit ka nang makalagpas sa ikapitong pintuan? Kaunti lang, sagot ni Yun Xiao. May senyales, pero hindi ko pa mabuo. Haha, kaya pala, tawa ni Cheyu. Kaya pala hinihintay mo ang Yunsheng clan. Gusto mong gamitin sila para patibayin ang katawan mo. Tama, sabat ni Bing. Kung sapat ang lakas ng kalaban, malaki ang tsansa mong makalagpas sa laban. May kikipaglaban din ako. Sigaw ng isa pa, kumikislap ang formation light sa katawan. Sinumang nais mag-ensayo, sumabay na lang mamaya, ngiti ni Yun Xiao. Sana lang hindi, tayo bibiguin ng iPad adala ng Yunsheng clan. At kung bibiguin tayo, pupuntahan na lang natin sila. Kung ganito sila kasikat, tiyak may malalakas silang mandirigma. Nanlamig si Roo Hai sa takot, hindi malaman ang isasagot. Kaya ngumiti na lang at nag-alok ng alak. Samantala, nagtanong ang iba kay Bei Fengnan tungkol sa paglinang ng katawan. Kahit hindi nila alam ang pinagmulan niya, ang kanyang paliwanag ay napakalalim, 10 ulit na higit kaysa sa kanilang kaalaman. Lahat ay nakisali rin sa usapan, masayang nagbahaginan, at nakinabang ng labis. Nagalak din ang mga tao ng North Sea nang marinig nila ito. Ang pinaka-natatanging katangian ng isang inapo ng dragon ay ang makapangyarihang katawan kaya't agad silang nakisali sa usapan. Bilang hari ng North Region, alam ni Ling Mudi ang lahat ng teknik sa mundo. Malalim ang pagkaunawa niya sa Divine Path lalo na sa Martial Path. Pakiramdam ng lahat ay para silang naligo sa malamig na hangin ng tagsibol habang nakikinig sa kanya. Kalaunan, hindi lang katawan ang pinag-usapan kundi pati iba't ibang mga phenomena. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas, ngunit lahat ay masigla pa rin at walang nararamdamang pagod. Biglang may bagzo ng elemental energy na nanggaling sa labas at nakasira sa kanilang pag-uusap. Kasunod nito, isang galit na sigaw ang umalangaw sa buong palasyo, yumanig sa hangin. Mga walang hiya na ng ahas na labanan ang aking Yunsheng clan, lumabas kayo dito. Bawat sigaw ay may kasamang walang hangganang galit at kapangyarihan. Nayanig ang palasyo at napakaraming bantay at alipin ng Sea Tribe ang natakot, lumuhod at nanginig. Si Ron Hai at ang iba pang miyembro ng Royal Family ay napuno rin ng galit at namula ang mga mata. Habang nakikinig siya sa pagpapaliwanag ay biglang naistorbo. Kung iba iyon, matagal na silang lumabas para patayin agad ang istorbo. Ngunit kahit Yunsheng clan ang dumating, nagbago ng todo ang ekspresyon at kilos ni Ron Hai. Hindi lang dahil naabala siya, kundi dahil lalo siyang namangha habang nakikipag-usap. Ang kaalaman at pagkaunawa ni Ling Modi at ng iba pa tungkol sa Heavenly Dao ay higit na mataas kaysa sa kanya. Malayo ang agwat. Ang pinagmula ng mga taong iyon ay tiyak na hindi hihigit ang Yunsheng clan. Narito na ang target, wika ni Yun Xiao na may ngiti, tara na. Naging malabo ang espasyo sa bulwagan at ang lahat ay nagbago sa sinag ng liwanag at naglaho sa isang iglap. Sa sumunod na sandali, lahat sila ay nasa himpapawid sa ibabaw ng palasyo ng North Sea. Nakakita sila ng dalawang figure na unti-unting lumilitaw mula sa isang madilim na lagusan. Isa ay may payat na bewang at matulis na likod na may nakausling pisngi, ang isa naman ay may makakapal na kilay at malalaking mata. Nang lumitaw sila, ang buong espasyo ay tila umikot. Ang nakakatindig balahibong killing intent ay kumalat sa kalangitan at biglang nawala ang galit ni Ron Hai. Naalala niya ang hilakbot na hatid ng Yunsheng clan. Paano pa siya magpapakita ng pagtutol? Mabilis siyang lumapit para salubungin sila. Kayo pala ang dalawang Grand Elder na sina Huashi at Digu. Lubhang nagulat si Ron Hai. Ang dalawang Grand Elder ng Yunsheng clan na ito ay nabuhay ng 100 hanggang 1000 taon. Hindi niya akalain na buhay pa sila. Ikaw ba ang inutil na anak ni Rufei? Malamig na tanong ng payat likod na matanda, bilang pinuno ng North Sea. Hinayaan mong patayin ang aking mga tao. Mukhang tapos na ang pamumuno mo bilang hari ng North Sea. Nataranta si Roo Hai. Nakita niyang magbubuhos ng galit sa kanya kaya agad siyang nagsalita. Senior Huashi, napakalakas ng mga taong ito. Wala akong kakayahang pigilan sila. Kung hindi mo kayang pigilan, mamatay ka na lang, malamig na sagot ni Huashi. Sa isang pitik ng manggas, isang nakakasindak na puwersa ang umatake.
Nabigla si Roohai, ngunit mabilis na sumabay ng dalawang palad. Boom! Nawasak ang kanyang palm momentum ng puwersa mula sa manggas at tumilapon siya ng libong talampakan. Ang mga hari ng apat na dagat ay pababa ng pababa kada henerasyon, sabi ni Huashi. Si Digu na makakapal ang kilay ay malamig ding umungol kung wala ng ibang paraan. Marahil ang Yunsheng clan ang dapat muling lumabas para panatilihin ang kaayusan ng apat na dagat. Nag-aalab ang damdamin ni Ronhai ngunit hindi siya makapagsalita. Nanatili siyang nakasimangot at nakatayo sa malayo. Dalawang Divine Transcendence Old Men ang nahatak nila, ani Cheyu, tila napakalakas ng Yunsheng tribe. Siyempre, tawa ni Yun Xiao, kung wala silang kakayahan, mangangahas ba silang hampasin? Ang hari ng North Sea, hindi man lang umimik matapos bugbugin. Patunay lang kung gaano sila kalakas. Namula ang mukha ni Ronhai at halos gusto niyang lumubog sa lupa. Ang iba pang taga-North Sea ay nahihiya at galit din. Ngunit kahit galit sila, walang naglakas loob na gumalaw. Tiningnan sila ni Huashi at Digu at bahagyang nagbago ang mga ekspresyon. Ang mga taong ito ay pawang Divine Transcendence o nasa tuktok ng martial arts. May ilan ding hindi matawag na tao o multo kaya't hindi nila matansya ang lakas. Anong puwersa kayo galing? Malamig na tanong ni Huashi. Yanwu City, sagot ni Yun Xiao matapos mag-isip. Nagulat ang lahat, iniisip kung saan iyon. Nagmuni si Huashi ngunit walang alaala tungkol doon. Mukhang masyado na kaming matagal sa seclusion at nagbago na ang distribusyon ng mga puwersa. Pero anuman ang mangyari, ang mga pamilyang may tunay na pundasyon lamang ang mananatili. Magpakailanman, kalokohan, tawa ni Yun Xiao. Walang eternal power sa mundong ito. Dahil ignorante ka, sanggal ni Huashi, hindi kailanman babagsak ang Yunsheng tribe. Dahil marunong magtago ng lakas ang mga ninuno ng Yunsheng, sagot ni Yun Xiao, hindi sila lumalabas para manggulo lalo na para mang-offend ng taong gaya ko. Pero ang kasalukuyang Yunsheng tribe hindi na alam ang prinsipyong iyon. Walang galang. Wala pa akong nakitang ganitong kayabang at ignorante. Sigaw ni Digu, bakit ka pa nakikipagsalita sa kanila, patayin na natin. Sabi ni Huashi, may kakayahan din ang mga ito. Ang Dragon Body Master ay Divine Transcendence. Ang iba hindi rin basta-basta. Malamig na wika ni Digu, kahit Transcendence o Saints, ang pagitan ay parang langit at lupa. Ang mas malayo, mas sa comprehension ng Heavenly Path ang labanan. Sa tingin mo ba mas mataas ang comprehension ng mga ito kaysa sa atin? Naisip ni Roohai sa malayo na baka hindi sila mapapantayan sa ibang bagay pero sa pagkaunawa sa Heavenly daw, nakakatakot talaga ang mga taong ito. Yun ang dahilan, sabi ni Huashi. Hawakan mo ang Dragon Expert, ani Digu, tutulong ako matapos kong patayin ang iba. Hindi ko alam kung sino ang mauuna, tawa ng Earth Skeleton, isa lang ang papatayin ko, ikaw. Marami. Pagkasabi nito, naglaho ang kanyang anyo at naging ilaw na umatake kay Cheyu. Tawa ng Earth Skeleton, matandang tuso, tingnan natin kung sino ang mauuna. Nagpakawala, siya ng napakalakas na aura at niyurakan ang lupa. Boom! Sumabog ang lupa habang binutas ni na Yun Xiao ang espasyo gamit ang kamay at nag-teleport. Palabas, nagsil ng kamay si Cheyu at itinuro pasulong para saluhin ang atake ni Huashi. Sa sumunod na iglap nilamon sila ng aftershock ng sipa. Gulat na boses ni Huashi, hindi ka panipaniwala. Yi your sister, mura ni Cheyu nang makita ang isang sword radiance na sumiklab sa langit. Parang gumagalaw ang 100,000 bundok. Thousand Autumn Peak. Boom boom boom. Bumagsak ang nakapangangilabot na sword force at sinupil si Huashi. Nagulat siya, mali ang lakas ng taong ito. Lumabas ang demonic body niya at naging ilang ulit na mas malaki. May pakpak sa likod at matutulis na kuko sa paa at tinapakan ang espada. Bang! Naitapon siya at nagbago sa anyong ahas, bumagsak sa lupa. Wasak ang isang paa at natanggal ang maraming kaliskis. Nanlaki ang mga mata ni Digu, paano siya naging ganito kalakas? Galit at gulat si Huashi, may kakaiba sa espadang ito. Hindi lang sobrang talam, parang may suppressing effect din sa atin. Nakaka-suppress, nagulat si Digu at biglang naliwanagan,
konti lang ang bagay na kayang sumupil sa Yunsheng clan. Baka ito ay espada ng isang tunay na espiritu. Nanlamig ang mata ni Huashi, baka ito ang True Dragon Sword. Ano, sigaw ni Digu, imposible. Ang sinaunang espada ng tunay na dragon. Hindi lang siya ang nagulat, pati royal family ng North Sea. Inapo rin sila ng dragon at ang kanilang ninuno na si Black Dragon ay isa sa 9 na anak ng tunay na dragon. Kaya't, abot langit ang kanilang pagnanasa sa bagay na iyon. Halos manginig ang puso ni Rouhai. Sigurado siyang iyon ang True Dragon Sword. Nang una, itong lumitaw, nakaramdam siya ng takot at pressure sa kaluluwa. Akala niya dahil kay Cheyu. Iyon, pero ngayon napagtanto niyang iyon ay takot na nakatanim sa kanyang buto. Haha, hindi ko akalaing may ganitong biyaya ang biyahe, tuwang sabi ni Digu, Huashi. Pigilan mo siya, pagkatapos patayin ang mga ito magsasama tayo para patayin siya. Ayos, bilasan mo, huwag mong hayaang makatakas, sagot ni Huashi. Mapanuyang ngumiti ang Earth Skeleton, 9 na basura lang ito, bigyan mo ako ng 9 na hininga. Sa oras na iyon, ang Calabash Little Vajra, ang Evil Spirit, ang Crocodile, at ang Dark Thunder ay ipinasok ni Yun Xiao sa Divine Realm Tablet. Naiwan sina Bing Ingnan, Ling Mudi, Su Laini, Shen Yuyo, ang Chemical Cultivator, Haolian Xiaohuang at Mo Xiaochuan. Pinakapangit ang ekspresyon ng Chemical Cultivator. Alam niyang hindi sila basta mapapatay. Ngunit nag-aalala siya na baka magdala ng walang katapusang problema ang pag-offend sa Yunsheng tribe. Pero nang maisip niya na kung mapapatay si Yun Xiao o magkakagulo ng sobra, baka mapunta sa kanya si Little Junior Sister, biglang nawala ang pangamba at napangiti siya. Mas matagal ang 9 na hininga. Malamig na sabi ni Huashi, bibigyan kita ng 5 lang. Kumamaw ng ulo si Digu, 5, hamon yan pero susubukan ko. Boom! Umalangaw-ngaw ang malakas na tunog mula sa katawan ng Earth Skeleton at nagbago ang anyo nito, naging orihinal na forma ng Yunsheng na may nakakakilabot na aura. Mga walang hiya, mamatay kayo. Pumagaspas ang pakpak ng higanteng katawan at tila nag-teleport siya, sumuntok kina Haolian at Mo Xiaochuan. Dahil silang dalawa ang pinakamahina, alam niyang unahin ang malambot bago ang matitigas. Nagulat ang dalawa at agad hinugot ang mga espada, ngunit ang agwat ng lakas ay langit at lupa. Ang momentum ng kamao pa lang ay sapat nang magtulak sa kanila paatros. Biglang may dumaan na sinag ng espada sa kalangitan, naghiwa ng liwanag at pinutol ang pressure sa hangin. Doon lang nakahinga sina Mo Xiaochuan at Haolian Xiaohuang at mabilis na umatras. Ano, gulat ni Digo at napatingin sa hindi makapaniwala. Nakatayo si Yun Xiao hawak ang espada at ngumiti, ano nga bang pinag-uusapan ninyong dalawa? Hindi ko masyado naintindihan, halika maglaro tayo. Ikaw, Digo, dumilim ang mukha at malamig niyang sinabi, dahil gusto mong mamatay uunahin na kitang patayin. Sa isang iglap ng kanyang pakpak tumulak ang buong katawan niya pasulong at nagpasabog. Nang espasyo ang napakalakas na puwersa ay parang bulalakaw na bumagsak sa lupa. Si Yun Xiao ay itinabi ang kanyang espada, pumasok sa fighting stance, pinisil ang kamao at pinakawalan ang Vajra Fist. Ano? Maraming tao ang nabigla, tumigil ang tibok ng puso ni Ronhai kahit alam niyang ginagamit ng mga ito ang Yunsheng clan para patibayin ang katawan. Nagulat pa rin siya nang makita si Yun Xiao na iniwan ang nakakatakot na espada at lumaban gamit ang kamao. Gaano kakayabang mamatay ka? Labis na nagngit-ngit si Digo at sa isang malakas na sigaw lalo pa niyang pinalakas ang kanyang kamao. Boom! Nagbanggaan ang kamao ng dalawa at lumipad si Yun Xiao kasabay ng pagdura ng dugo. Ang kanyang katawan ay binalot ng gintong liwanag, paminsan-minsan ay lumilitaw ang mga demonic pattern, ngunit agad itong nililinis ng parang tubig na sinag ng buwan. Pumutok ang dugo mula sa mga buto ng kanyang kamao, ngunit muling gumaling sa bilis na nakikita ng mata. Nanlaki ang mga mata ni Digu, puno ng pagkabigla sa puso niya. Inakala niyang isang suntok lang ay papatayin na niya ang kalaban, ngunit simpleng pinsala lang ang natamo at nang bawiin ang kamay, ramdam niyang masakit din ang mga buto sa kanyang kamao. Muli, sunod-sunod ang halakhak sa himpapawid. Lumitaw agad si Yun Xiao sa harap niya at muling
Pinakawala ng isang mabagsik na suntok ang gintong kamao ay parang palayok na may mga bakas pa ng dugo. Mamatay ka, sumigaw ang Earth Skeleton at agad na bumuo ng seal gamit ang kamay sa pinakawalan ng mariin. Masakit pa rin ang kanyang kamay kaya hindi na siya tanga para makipagbanggaan ng harapan. Boom! Hindi tumama ang kamao ni Yun Xiao sa katawan ng kalaban sapagkat natulak itong palayo ng matinding puwersa. Lumipad muli siya sa ere. Tingnan natin kung mamamatay ka ngayon. Galit na sumigaw ang Earthbone, kumampay ang mga pakpak at hinabol siya. Li Yun Xiao, gusto ko ring sumali. Go, sigaw ng guest at bumulwak ang napakaraming ilaw ng formation mula sa kanyang katawan. Kumikislap ang mga mata ang kanyang divine body na kilala bilang pinakamakapangyarihang walang kapantay na katawan ay hindi na nakatiis nang makita niyang nalampasan siya ni Yun Xiao at agad na tumalon pasulong. Kuafu chasing the sun. Pinagdikit niya ang dalawang kamay at sa ere lumitaw ang fenomeno ng divine body na bumagsak pababa. Buized. Nagbago ng direksyon ang Earthbone, mabilis na umikot sa hangin at sumipa pataas. Bang! Agad na nagkalasog ang divine body phenomenon at nagbuga ng malaking dugo ang minister. Tulad ng kanyan ay lumipad palayo sa walang hanggang langit. Ang lugar na ito ay isang independent space sa ilalim ng dagat at walang puting ulap. Haharamdam ko pa rin, kulang pa ako ng kaunti. Sa malayo tumayo si Yun Xiao, balot ng dugo at nawala ng maraming primordial chi, ngunit puno nang kasabikan ang mga mata at muling pinakawala ng Vajra Fist. Nagulat at nagalit si Digo, hindi pa siya nakakita ng Pick 9 Stars Martial Emperor na kayang tumanggap ng ganitong kalupitan. Hindi niya alam kung anong iniisip, ngunit puno siya ng killing intent. Bumuo ng seal gamit ang dalawang kamay at naglabas ng mga bilog na pulang liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Lingmo di Li Yun Xiao. Ito ay isang delikadong galaw, hindi ba ito masyadong mapanganib? Nagningning din ang mga mata ni Yun Xiao at sumigaw, wala nang kailangan, ako ang bahala. Tatlong kulay ang lumitaw sa kanyang katawan, naghalo ng magulo at nagbubuga ng marahas. Nakapangyarihan, sasalo ako kasama ka. Mula sa langit narinig ang boses ng guest nang maramdaman niyang umaalon ang kapangyarihan ng divine body ni Yun Xiao. Ito ay naki-resonate at bumulwak ang napakaraming formation lights mula sa kanyang katawan tulad ng mga ugat kasing init ng araw at bumagsak pababa. Boom! Nagbanggaan ang tatlong puwersa at kumalat ang napakalaking shockwave sa malayo, pati ang North Sea Palace ay halos nawasak sa impact. Dalawang agos ng dugo ang umakyat sa langit habang sina Yun Xiao at ang guest ay natapon palayo at bumagsak sa lupa. Ang liwanag sa kanilang katawan ay mabilis na umiikot na parang hindi mapakali. Ang pagkabigla ni Digo ay hindi masukat. Sa ilalim ng gulat ay nakaramdam siya ng takot na hindi niya naranasan sa daan-daang taon. Hindi na dapat mabuhay ang dalawang ito. Sumulpat ang ideyang iyon sa kanyang isip at mabilis na gumalaw upang tapusin na sila. Sapat na siguro oras na para gumalaw tayo. Mabagal na wika ni Lingmo di saka umusad pasulong at pamwesto sa harap ni Yun Xiao upang protektahan siya. Bumuo siya ng incantation gesture at pinakawala ng palm strike. Mamatay ka, dumilim ang mukha ni Digo at galit na sumigaw, sabay-sabay kayong mamatay. Nagsara ang 5 daliri parang kutsilyo at agad niyang pinilas ang seal ni Lingmo di. Tinamaan mismo ang ulo nito. Bang! Naramdaman ni Digo na nabali ang lahat ng kanyang mga daliri, ngunit si Lingmo di ay tila walang tama. Bahagya lang siyang napakunot at malamig na nagsabi, naglakas loob kang tamaan ang ulo ng Panginoon. Lumitaw ang isang pilak na espada sa kanyang kamay at agad niyang itinaga pababa. Hindi na inalintanan ni Digo ang sakit sa kanyang palad at agad na sumipa ang matutulis na kuko niya ay parang hook na humawak sa pilak na espada. Ngunit biglang lamambot ang espada at naging mahabang letigo na pumulupot sa kanyang mga binti at sa huli ay ibinalot ang buong katawan. Dumadaloy ang maliliit na pilak na rune sa letigo, parang agos ng tubig, naging sobrang nipis ang pilak na letigo at patuloy na bumabaon sa balat at laman ng Earth Skeleton dahilan ng agos ng dugo. Anong klaseng letigo ito, durugan? Nagulat ng husto ang Earth Skeleton at sumigaw ng galit. Nagbuga siya ng nakakatakot na enerhiya upang sirain ang letigo, ngunit tanging mga pilak na simbolo lang ang umalog. Nanatiling matibay ang pagkakatali, walang epekto.
Bahagyang nagbago ang mukha ni Lingmo di ang reverse soul whip ay konektado sa kanyang isipan bagaman hindi ito kayang basagin ng kalaban ang matinding paglaban ng Earthbone ay nagbabalik ng sakit sa kanyang isip na mas masahol pa kaysa direktang pag-atake sa katawan. Bumuo siya ng seal gamit ang isang kamay at bumalik sa kanyang kamay ang reverse soul whip parang ahas at naging pilak na espada muli. Ang katawan ng Earthbone ay natatakpan ng mga pulang marka ng strangulation at mukhang kahindik-hindik. Ibinaling niya ang tingin at lalo siyang naalipusta agad na umusok ang kanyang katawan at ang dati ng pulang katawan ay naging mas matingkad na pula. Sesepian na siya mababang tinig ni Lingmo di sabay nagbabala supulan natin siya ng sabay. Sabay, sa sandaling iyon sina Yun Xiao at ang guest ay nasa napakahirap na kondisyon ang liwanag sa kanilang katawan ay nagfi-flicker at dumudugo sila ng napakarami pati na rin mga pira-pirasong internal organs. Sina Xiao Wang Haolian at Mo Xiaochuan ay nagtayo ng barrier sa harapan nila. Ang iba naman ay agad na pinalibutan ang Earthbone ngunit hindi pa gumalaw para bang hinihintay itong tuluyang mabaliw. Si Hua Shi na nasa malayo ay lalong natatakot sapagkat tuluyang nadodama na siya ni Cheyu. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa nangyayari at sa tuwing nakikita niya ay halos tumigil ang kanyang hininga. Earthbone ikaw. Nang makita niya ang kasalukuyang kalagayan ng Earth Skeleton napasigaw siya ng gulat. Sapagkat ang Berserk ay ang pinakamakapangyarihang mystical power ng Cloud Life Tribe at kanilang huling alas, hindi ito ginagamit ng ordinaryong clansmen maliban na lang kung buhay o kamatayan dahil mawawala ang kanilang katinuan kapag nag-berserk kahit matapos patayin ang kaaway baka. Hindi na sila makabalik basta may tsansa ng kaligtasan hindi nila ito susubukan. Kahit sa antas ng lakas nila hindi pa rin tiyak ang pagbabalik mula sa berserk mas matagal mas mababa ang tsansa ng recovery at kapag nabigo sila hindi na muling makakabalik ang kanilang isip at magiging halimaw na hindi nakikilala sa sariling pamilya. Si Hua Shi ay desperadong naghihintay na tulungan siya ng Earthbone sa siyam na paghinga. Ngunit hindi niya inasahan ang ganitong resulta na tigilan siya hindi alam ang gagawin. Si Cheyuman ay inoobserbahan din ang sitwasyon hindi niya sineryoso ang pag-atake. Sapagkat halos imposibleng patayin ang kapantay sa cultivation level kung gustong tumakas ng kalaban mahirap itong pigilan maliban na lang kung sabay-sabay silang umatake. Dahil wala sa kondisyon si Hua Shi naglalaban sila habang parehong nakatuon ang pansin sa Earthbone. Tama berserk nga bulalas ni Baining ng Dumobel ang kanyang kapangyarihan pero tiyak ba siyang makakarecover noon si Darren pa ang tumulong sa kanya upang makabawi ng katinuan. Sa mahalagang lugar, marahil dahil sa kayabangan at hindi matanggap ang pagkatalo kaya siya nag-berserk tugon ni Lingmo di walang dapat ikalungkot. Nalilito ang mga tao sa North Sea sa ilalim ng napakalakas na aura at nagsimula silang maawa. Sa Earth Skeleton, si Hua Shiman ay hindi makapagsalita ngunit ramdam niya ang masamang kutob. Bakit hindi mungkahi ni Chen Yuyo kung mas makapangyarihan siya ngayon sa berserk bakit? Hindi natin patayin agad. Magulo ang kanyang hininga sagot ni Lingmo di kung aatake tayo baka agad siyang gumanti. Nang sobrang lakas mas ligtas hintayin matapos ang berserk. Hindi na unawaan ng lahat ngunit natakot si Hua Shi sa narinig at ilang beses niyang tinitigan si Lingmo di lalo siyang naging misteryoso sa kanyang paningin. Naiintindihan ko bulalas ni Chen Yuyu hintayin na lang natin. Hindi na kailangan sabi ni Baining nan gagamitin ko ang aking lason paliliguan ko siya sa bula. At mamamatay din siya sa huli. Lahat ay napatawa. Naturally dead. Nabigla ang lahat ganoon lang ka-simple. Agad kumilos si Baining nan bumuo ng kakaibang seal at lumitaw ang mga berdeng pattern sa kanyang katawan. Itinaas niya ang kamay at lumitaw ang berdeng liwanag sa erebilog na parang salamin na may espiritong nilalang na lumalangoy sa loob. Dahan-daang bumaba ang berdeng liwanag at parang manipis na pelikula ng tubig na bumalot sa Earthbone at damaykit sa kanyang balat. Bahagyang nanginig ang katawan ng Earthbone ngunit hindi nagpakita ng malaking reaksyon. Nanlaki ang mga mata ng lahat nagsimulang kumalat ang berde sa balat ni Digu at bumuo ng mga nakal-alasong butik. Mabagal nga ang proseso ng pagpasok sa berserk state ng Yunsheng tribe ngunit sobrang
Lakas ng kanilang counterattack divine ability kaya ligtas pa rin ito, wika ni Beimingnan. Roar! At sa mismong sandaling yun tuluyang nag-react ang Earthbone, umalangaw-ngaw ang nakakapangangilabot na dagandong mula sa kanyang katawan. Naging matingkad na pula ang kanyang buong katawan tulad ng sariwang dugo, ngunit ang kakaiba ay ang matingkad na pula ay puno ng berdeng lason at patuloy pang lumalawak. Maging si Huashi ay natulala kahit hindi niya inakalang masasaktan ng lason ang Earth. Skeleton ang nakakasilaw na kulay berde ay kumakalat sa balat at unti-unti ring pumapasok sa loob. Habang umuungal ang Earthbone, kumalat ang nakakatakot na aura. Nagbago ang mga ekspresyon ni Chen Chenyo at ng iba pa. Kahit may kanilang cultivation, naitulak sila pabalik. Nang ilang hakbang, sa di kalayuan, napanganga sina Xiaohuang Haolian at Mo Xiaochuan nang marinig ang ungol. Halos magpatira pa sila sa lugar. Si Xiaohuang Haolian humugot ng malalim na ungol dahil may lasa ng tamis na damaloy sa kanyang lalamunan. Paano? Tanong ni Mo Xiaochuan. Umungol si Young Emperor Haolian at sabi, kaya ko, walang problema. Manang, mabuti yan. Kinuha ni Mo Xiaochuan ang kanyang espada, hinawakan ng hawakan gamit ang dalawang kamay, at tinusok ito sa lupa. Sa isang kisap, may lumitaw na layer ng sword light na nagpataas. Sa lakas ng barrier, puno ng berserk aura ang buong katawan ni Digu, bumaba mula sa langit ang Nine Heavens. Dao Luo Hu, kasabay nito, umatake ang lahat, at isang napakalawak na puwersa ang bumasag sa espasyo at dumating mula sa lahat ng direksyon. Bang! Biglang kumalampag ang pakpak sa likod ng Earth Skeleton, at umalab ang napakaraming pulang ilaw na humawi sa lahat ng mga atake. Ang lupa sa paligid ay lumubog ng ilang talampakan, naging vacuum. Nagwasak din sa hangin ang Nine Heavens Dao Luo Hu na may malakas na tunog, nagpakalat. Nang di mabilang na pulang ilaw na nagbalik sa leeg ng Heaven Patrol ang Bulldog. Nawala ang mga iyon sa isang kisap, naiwan lang ang maliit na marka. Nang inig ang kanilang puso dahil sa nakakatakot na aura. Nagulat pero natuwa si Huashi. Natutuwa siya na napakabagsik ng Earthbone na kayang durugan ang lahat, pero nagugulat din siya na hindi tumatakas ang mga tao sa harap ng ganoong kapangyarihan. Wala man lang bakas ng takot sa kanilang mga mata. Nagdulot iyon sa kanya ng malabong masamang kutob. Senyor, kaya mo pa bang lumaban? Nagulat si Sulaini. Siya ang pinakamahina sa grupo at natakot sa kapangyarihan ng Earthbone. Mabuti, sabi ni Beimang. Kasama ito sa aming mga kalkulasyon. Kami ni Lord Mudi ang magiging pangunahing manlalaban. Ikaw at Chen Yuyo ay magpalibot sa kanya. Huwag ninyo siyang hayaang makatakas. Sa ibang pagkakataon, tulungan ninyo kung makakaya ninyo. Ano? Huwag siyang hayaang makatakas. Nanganga ang mga tao ng North Sea. Inaakala pa nilang tatakbo ang grupo. Bakit sila? Nag-aalala na baka tumakas ang kabilang panig. Tumango rin si Ling Mudi at sabi, pag napasabog, mawawala ang isipan niya. Magiging mabangis na hayop siya. Kapag hindi siya nanalo, natural na tatakbo. Magbantay kayong lahat. Ang silver whip sa kanyang kamay ay naging parang silver mace. Naging anino sa hangin at tumama ng direkta. Agad na umatras sina Chen Yuyo at Sulaini, iniiwan ang larangan ng digmaan kay Ling Mudi. At Beimingnan. Kasabay nito, pinrotektahan nila sina Xiaohuang Haolian at Mo Xiaochuan sa likod nila. Nagtinginan ang dalawa at huminga ng maluwag. Bang! Tumama ang anino ng Reverse Soul Whip sa katawan ng Earth Skeleton at naglaho. Umaungol ang Earth Skeleton na parang nasasaktan. Dumagsa ito patungo sa Lingmu Flute. Bumuka ang mga pakpak. Lumitaw ang Special Force at naipit ang Lingmu Flute sa mga pakpak. Hahaha! Biglaang tumawa ng ligaw si Huashi at sabi, ang mga pakpak ng pamilya ng Yunsheng ay naglalaman ng kapangyarihan ng Divine Arts. Kahit na parang Vajra ang katawan ng taong iyon, mahirap niyang tiisin ang Korosayon ng Divine Arts. Siguradong maaasim na ang laman at dugo niya at mamamatay siya. Pagkatapos niyang magsalita, lumitaw ang bilog ng silver light sa mga pakpak na hawak ng Earth Skeleton, at may kumislap na talisman doon. Kasunod nito, lumabas ang sinag ng silver light sa ilalim ng mga paa ng Earth Skeleton at naging malaking formation.
Nanginig ng malakas ang katawan ng Earth skeleton habang umuusbong ang di-mabilang na silver rays sa langit. Dahan-daang binuksan nito ang nakatiklop na mga pakpak, at isang tanawing nagpatigil kay Huashi ang lumitaw. Hindi lamang mabuti ang kalagayan ni Ling Mudi, hawak pa niya ng paalang ang reverse Soul Whip sa harap habang itinuturo ang langit ng isang kamay. Nagniningning ang ilaw ng mabilang na silver rune sa kanyang katawan na yari sa Divine Steel. Kumikislap ito parang anino ng lampara, solemna at marangal. Sa kabilang banda, nanginginig ng todo ang katawan ni Digu na parang dumaranas ng matinding sakit. Unos-unos na pinipilas ng silver light ang kanyang matibay na katawan. Hanggang sa maging magulong dugo. Ito ay tao, hindi ito posible, hindi posible, sigaw ni Huashi na nanginginig. Takot na siya. Sa kanyang malay, dapat na walang makakatapat sa marahas na Yunsheng clan, pero malaki ang impact ng tanawin sa harap niya. Hindi ako naniniwala sa Yingluo, yumangal siya ng tila nababaliw. Pumula ang kanyang mga mata. Halos mabaliw siya. Lumiliit ang mga pupil ni Cheyu at pinutok niya ang Dragon Domain gamit ang kanyang Zumi Sword. Ayaw niyang mabaliw din si Huashi. Nakakatakot na ang aura sa katawan ni Digu, marahil nasa rurok na ng Divine Transcendence. Ngunit madaling naipit siya ng Lingmu Flute dahil ang laso ng 7 Illusions Green Damask ay nakapasok na ng malalim sa dugo ng Earth Bones. At nagsimulang gondihin ang mga function nito. Mayroon ding undying body ang Lingmu Flute. Kung hindi, patay na ito kanina. Bukod dito, tila kilala ni Lingmu Di ang Yunsheng clan, samantalang nawala ang isipan ng Earth Skeleton. Mahirap tuluyang lampasan ang napakalaking agwat sa talino. Habang walang magawa at pinapilas ng silver light ang katawan ng Earth Skeleton hanggang sa magulong dugo, hindi na nakapagpigil si Huashi at umiyak ng malakas sa ilalim ng pagbabaril ni Cheyu. Isang matinis at kakaibang tunog ang tumagos sa hangin at umalingaw sa itaas ng palasyo ng North Sea. Nanginginig ng todo ang Earthbone sa matinis na tunog, at dahan-daang umikot ang katawan nito. Dumaan ang malakas na aura sa silver light, at bumalot sa katawan nito ang isang layer ng pulang ilaw na unti-unting nilinaw ang silver light. Hindi maganda. Mag-ingat, sigaw ni Ling Mudi. Boom! Sumabog ang mga mata ni Digu ng malupit na aura. Lumapad ang mga pakpak at tinapik si Ling Mudi, na tila binitiwan siya sa ere na gaya ng cannonball, lumipad ng ilang daang zang. Swish! Nang mawala ang restrain ng silver array, kumislap ang hugis ni Earth Skeleton, at isang pulang sinag ang sumiklab patungo kay Yunxiao ng napakabilis. Nananatili pa rin ang kanyang hangarin bago pa man siya sumabog, patayin si Yunxiao at ang kanyang mga bisita at hugasan ang kanyang kahihiyan. Hindi maganda, sigaw ni Chen Yuyu nang nagulat. Mabuti na lang handa sila ni Su Laini at naka-antebay. Isa sa kanila ang sumuntok gamit ang matalas na espada na naging di mabilang na sword. Shadows. Ang isa naman ay gumawa ng hand seal at bumagsak mula sa langit ang isang mahalagang bulaklak na lumangoy mula sa kanyang palad. Bang! Ngunit sa pagbangga ng pulang sinag, naglaho ang sword shadow at nabasag ang mahalagang bulaklak. Nabita ng dalawa ang malakas na impact at agad na naitulak palayo. Paano siya naging ganito kalakas? Hindi makapaniwala ang dalawa. Akala nila, habang nilalaro ni Ling Mudi ang bagay na ito, kaya nilang lumaban ng ilang dosenang round kung sasama sila. Ngunit hindi nila inaasahan na matitinding masugitan at mapatatagilid ng isang galaw lang. Nang natalo sina Chen Yuyo at Su Laini, agad nilang naramdaman ni Hao-Lian Xiaohuang at Mu Xiaochuan ang nakakatakot na aura na humahampas sa mukha nila. Nakakapatigil ang pressure lang at nanginginig sila. Itinusok din sa lupa ang tiyang ang Demon Slaying Sword at nanginginig pa rin. Squeak! Biglang umalangaw-ngaw ang pamumutok ng di mabilang na insekto mula sa langit, at dumagsa. Ang napakaraming corpse beetles. Parang malakas na ulan, bumagsak sila sa katawan ni Gu. Pagmasdan ng mabuti, nagsisikap ang mga corpse puppets na maghukay sa katawan ng Earth Skeleton. Nakakakilabot ang eksenang ito at tumutubos ang kilay. Kasabay nito, tinapak ng Heaven Patrolling Bulldog ang harap nitong paa at inihain ang isang
green net na umaabot hanggang sa ilalim ng paa ng Earth skeleton at umaakyat sa katawan nito. Niyapos siya. Roar! Nagpatuloy ang galit na ungol at malalakas na tunog. Maraming corpse beetles ang natanggal ng maramihan, at ang green net sa ilalim ng paa ng Heaven Patrolling Bulldog ay naguyog na parang malapit ng mabasag. Boom! Sa wakas, bumaluktot ang pulang ilaw mula sa loob, at lahat ng corpse puppets ay naitulak palayo. Kumislap sila sa ere at nagbago anyo, naging mga espada na lumulutang sa langit. Stop him! Biglang lumitaw si Beifeng Nan sa tabi ng espada at kinuhanan ito. Nagsimula siyang magsagawa ng mga hand seals, at kumalat ang isang alon ng sword intent. Eternal Sword Control. Nagtipon-tipon ang di mabilang na sword shadows at naging 36 na sword shadows. Sa paligid niya, lumipad ang di mabilang na sword talismans at agad na pinababa sila. Si Beiming Nan ay isang pambihirang swordsman din. Nang makita niya ang Million Sword illustration ni Yun Xiao, may naisip siyang paraan kung paano ito ay transform, at isinama niya ito sa kanyang espada. Ang Million Sword illustration ay isang walang kapantay na kayamanang ng Shenshao Palace. Naglalaman ito ng the Wist Magic ng langit at lupa, at isang realm kung saan nagiging isa ang 10,000 espada. Noon, ibinigay ito ni Ku Hongyan kay Gu Feiyang para pag-aralan, umaasang makakatulong ito sa pagpapabuti ng kanyang swordsmanship. Sa kasamaang palad, hindi natupad ang kanyang hangarin. Chi. Agad na tumagos ang di mabilang na sword shadow sa katawan ng Earth skeleton, hinati ang balat at laman nito. Bumauhaw ang berdeng dugo, nagpapakita kung gaano kalalim ang green poison. Nakapasok na ito hanggang sa buto at dugo. Kahit tumigil siya sa pakikipaglaban, hindi na siya matagal mabubuhay. Tumakbo rin ng malalaki ang Heaven Patrolling Bulldog at ginamit ang dalawang sungay nito para hamarang. Bang! Itinaas ng Earth skeleton ang mga pakpak at hamarang gaya ng kalasag, pinigilan ang impact ng Heaven Patrolling Bulldog. Pumutok ulit ang isa pang piraso ng laman. Auror! Hinalo ang ungol ng tao at hayop, at mabigat hulihin kung tao pa o hayop ang nasa harapan. Bang! Binugso ng Earthbow ng Heaven Patrolling Bulldog. Nasira ang sword formation, puno ng determinasyon at kasamaan ng mga mata nito. Kahit mamatay man, kailangang patayin niya ang mga iyon. Klang. Patuloy umakyat ang espada ni Mo Xiaochuan sa epekto. Damaloy na parang ulan ang malamig na pawis sa kanilang noo, pero hindi sila natatakot mamatay. Kung gusto ninyong patayin ang master ko, kailangang dumaan kayo sa aming mga bangkay. Determinado rin si Xiao Huang Haolian. Biglang naging matatag ang nanginginig niyang katawan, dahan-daang nagliwanag ang kanyang dantian. Parang papasabugan niya ang sarili. Biglang may humaplo sa balikat niya at may nagsabi, "Gago, kung hindi mo mababawi." Paglaban sa kamatayan ng pinakabobo. Nagulat silang dalawa. Naglingon sila at nakita ang katawan ni Yun Xiao na kumikislap ng tatlong kulay na ilaw, malambot na dumadaloy sa kanyang balat, isang gintong body refining light, isang madilim na devil essence light, at isang malinaw na puting glaze light. Kinakatawan ng tatlong kulay na ilaw ang tatlong uri ng kapangyarihan. Naayos na nila ang sarili at malinaw na magkahiwalay. Ngunit hindi mukhang nasaktan si Yun Xiao. Kasing kinis ng jade at kasing linaw ng glazed glass ang kanyang katawan. Nagulat at natuwa sina Mo Xiaochuan at Xiao Huang Haolian. Maingat nilang pinakipot ang kanilang primordial energy sa kanilang mga mata, ngunit hindi nila malinaw na makita ang mukha ni Yun Xiao. "Master, malala ang sugat mo." "Oo, gumaling na ako." "Tara na," mahinang sabi ni Yun Xiao habang lumalakad siya palayo sa dalawa. Hindi kalayuan, patuloy na nagtatae ng dugo ang mga bisita, at magulo pa rin ang ilaw sa kanilang mga katawan. Pinipilit nilang sumuporta, puno ng inggit, selos, at galit. The Seventh Sect of the Tao. Roar! Biglaang lumiit ang pula ng mga mata ng Earth skeleton, at lumabas ang napakawalang kibuna. Tunog mula sa kanyang lalamunan. Bumaba ang mga pakpak na parang mga talim at naglupas down. Nagamit na niya halos lahat ng enerhiya, at lahat ng kanyang galit at puot ay pinagsama sa pag-ataking ito. Salamat.
Ngumiti si Yun Xiao, at sumabog ang demonic runes mula sa kanyang katawan. Ang madilim at kakaibang demonic runes ay parang hindi naruroon sa balat niya, kundi naging ilaw na. Kumikislap sa paligid niya, kumunek siya ng kamao, at umalangaw-ngaw ang naglalagablab na puwersa mula sa kanyang palad. Lumitaw ang sword talisman sa paligid ng kanyang kamao, may mga pahiwatig na sword shadows na umiikot sa kanyang braso. Salamat sa pakikipagbuno. Bilang kapalit, gagamitin ko ang demonic sword na ito para ipadala ka sa kabilang banda. Ang katawan ng transparent sword ay parang buwan, naglalabas ng nag-aapoy na liwanag na parang araw. Maraming puting lotus ang namumulaklak sa tibak. Sword Death Slashing Red, Green Lotus Sword Song. Hinawi niya ang tibak, at 7 puting lotus ang namukadkad sa tibak, nag-iba ito sa makulay na sword chi. Para itong pagbabalik ng liwanag ng tagsibol sa lupa, at daan-daang bulaklak ang nag-aagawan ng ganda. Humawak ng pababa ang pakpak ng Earth Skeleton, at ang nakakatakot na pulang liwanag ay agad na naharang. Nagputok ang dalawang puwersa sa hangin. Boom! Ang lakas ng pula at puti ay sumabog sa lahat ng direksyon, ngunit di nagtagal ang pulang liwanag ay nadaig ng puting apoy ng sword chi. Nagsimulang mabasag ang buong espasyo, at sina Yun Xiao at ang Earth Skeleton ang unang napalo ng shock dahil nalunok sila ng puwersa. Ang mga bisita sa malayo ay seryosong nasugatan. Sa puwersang tumama, pakiramdam nila ay mamimitok ang kanilang mga katawan. Lalo pang nabaog ang chaotic formation light. Habang nagrereklamo, biglang may mahinang liwanag na lumitaw sa labi ng impact. Tahimik na, humarap sa kanila ang isang marilag na figure. Kahit sa ilalim ng nakakatakot na puwersa ay mukhang kalmado pa rin siya. Li Yun Xiao. Tumibok ang puso ni Bin Chen. Parang may sinalang na naramdaman ang kanyang divine body. Bumukas lahat ng butas sa kanyang katawan at parang tumatalbog dahil sa pakiramdam. Natuwa siya. Ito ang tanda ng isang breakthrough. Parang nakaramdam din ng kakaiba si Yun Xiao. Lumingon siya at tumingin sa mga bisita. Naintindihan niya agad ang nangyayari, ngumiti siya at nag-thumbs up. Puno ng pasasalamat ang mga mata ng bisita habang itinaas niya ang kanyang mga kamay at nag-thumbs up. Nagsimulang mawala ang golden formation light sa katawan niya, ngunit umaagos ang walang katapusang puwersa mula sa kanyang mga kasukasuan at buto na patuloy na nililinis ang katawan. Unti-unting nabuo sa ikapitong pinto ang isang bola ng mahinang liwanag. Unti-unting hamupa ang aftershock. Natuwa at nabigla sina Hua Shi at ang mga tao ng North Sea sa eksena sa harapan nila. Ang laman sa katawan ni Digu ay parang mga willow catkins, dahan-daang nahuhulog. Sumasayaw sa hangin at nagkalat. Unti-unti, naging isang puting kalansay na nakatayo sa lupa. Napakatindi ng laso ng 7 Illusion Green Damask at umabot na ito sa kanyang bone marrow. Wala nang pag-uwi. Huminga ng malamig si Hua Shi at nanginginig siya sa buong katawan. Isang takot na di pa niya naramdaman sa loob ng daan-daang taon ang kumalat sa kanyang puso. Hindi siya natatakot sa kamatayan. Sa edad nila ni Digu, kaunti na lang ang mga taon nila. Ang ikinatatakot niya ay ang malalim na pangamba. Swish! Kumilos siya agad. Ginamit ni Hua Shi ang kanyang escape technique at magpapalipad na pataas. Akala mo makakatakas ka pa. Ngumisi si Che-Yu at pinorma ang kanyang True Dragon Avatar. Malawak ang kanyang malakas na dragon aura habang sumaksak siya pababa. 1,000-fold kick. Nag-transform ang Taebak sa puwersa ng 100,000 mountains, parang inilipat ang buong hanay ng bundok ng paalang. Kasabay nito, bumukas ang Dragon Realm at sinliyuhan ang espasyo. Sa lahat ng direksyon, naka-breakthrough na sina Yun Xiao at ang kanyang mga bisita, kaya wala na siyang ibang iniintindi. Plano niyang ibuhos lahat ng lakas para patayin si Hua Shi. Let him go. Biglang pumalo ang boses ni Yun Xiao. Bakit? Nalito si Che-Yu. Extraordinary ang lakas ng taong ito. Kung makakalabas siya, magdudulot ito ng walang katapusang problema. Naguluhan din ang iba at tumingin kay Yun Xiao. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay parang colored glass na nababalutan ng masikip na Shi, parang hindi makita ang kanyang tunay na anyo. Unti-unting naglaho ang glass-like light, at lumitaw ang isang matapang at gwapong figure.
Tumibok ang dibdib ng lahat. Sa sandaling ito ay wala ng pag-alon ng primordial energy sa katawan ni Yun Xiao. Buong-buo na ito, at kahit mga peak martial artists ay hindi na matansya. Ang kanyang cultivation base, sa ibabaw ng peak of martial arts, isang salita na nagpapaliyab ng puso ang tumunog sa mga isipan nila, divine transcendence. Little Lee, naabot mo na ang divine transcendence. Medyo nagulat si Cheyu. Umiling si Yun Xiao. Hindi, kagaya lang ng nakaraan, kaka-breakthrough niya lang sa peak of martial arts. Paano siya agad makaka-breakthrough? Kailangan ng maraming primordial energy para mag-ipon. Sabi ni Cheyu, paano naman ang kasalukuyang estado mo? The power of the 7 gates of the divine body is enough to tear the world apart and travel through the void, sabi ni Bim Ang Nan. Kahit ang lakas ng katawan niya lang ay pwedeng makipagsabayan sa divine transcendence. Tama yan, sabi ni Ling Moody na may ngiti. Mahirap ang body cultivation, pero kung mabubuksan mo ang 8 gates at maabot ang immortal body, magiging invincible ka sa kalangitan kung saan limit ang peak of perfection. Invincible, nanginginig ang puso ng lahat. Mula pa noon, sino ang nang-ahas magmakaawa na invincible? Sa mundo, sino ang makakayanan ng salitang iyon? Haha, tignan nyo kung paano kayo natakot. Pwede bang maging invincible? Nakita nyo ang kapangyarihan ng isang demon lord. Kahit ang katawan ay mas sagrado, imposible ito para makatiis sa power ng isang 6 paths demonic weapon. Ngumiti si Yun Xiao nang may hiya at hindi niya ito seryosuhin. Sumagi sa isip niya ang isang imahe. Sa isip niya, ang isang pangungusap na narinig niya sa Red Moon City ay umalingaw-ngaw sa kanyang tenga, enemy of 8,000, enemy of 10,000. Since ancient times, he has been invincible. Tumango si Ling Moody. Totoo, pero ang Devil Master ay hindi mula sa mundong ito. Siya ay isang exception. Hindi siya matutukoy, not a person of this world. Nagulat ang lahat at napuno ng pagkabigla ang kanilang mga mukha. Hindi nila naintindihan ang ibig sabihin, ngunit hindi nagpalawak pa si Ling Moody. Ngumiti lang siya at hindi na nagsalita. Mukhang nakaintindi si Cheyu, bumalik ang kanyang sentido at sinabi, talaga bang palalayain niyo si Huashi? Nanginginig ang puso ni Huashi. Kahit siya mismo ay hindi makapaniwalang papayagan siyang umalis. Akala niya ay may ibang pukana. Let him go, sabi ni Yun Xiao. Walang saysay ang patayin siya. Wala kaming takot sa kanya o sa Yun Sheng clan, kaya bakit mag-abala sa mga alipors nila? Minions. Marahil siya lang ang tao sa mundo na tatawag sa snake transformation at sa Yun Sheng clan. Bilang minions, namangha at natagilid ang mga miyembro ng North Sea Tribe. Haha, gusto ko ang ganitong uri ng puso at kumpiyansa, tumawa si Ling Moody na bihira. Iwagayway niya ang kanyang kamay at sinabi, let this minion go. Kahit isang hakbang pa lang si Yun Xiao mula sa realm, naabot na ng kanyang lakas ang divine transcendence, at naibalik ang maraming kayabangan niya noon. Bukod pa rito, dahil sa pakikipag-ugnayan niya kina Ling Moody at iba pa, lumawak ang kanyang pananaw at puso sa martial arts. Ang Yun Sheng clan ay hindi na niya katapat. Tumahimik ang lahat, sa kanilang kasalukuyang lakas, kaya nilang makipaglaban sa Tiandi alliance ng mga hidden sects. Kahit gaano kalakas ang Yun Sheng clan, hindi sila magiging higit na malakas kaysa sa Tiandi alliance. Alright, get lost, minion. Sigaw ni Cheyu habang iniiwan ang kanyang dragon sword, at naalis ang dragon realm sail. Ramdam ni Huashi ang labis na kahihiyan. Nanginginig ang buong katawan niya, nagkakulong ang mga kamay niya, at nakatayo siya sa hangin na mapatla ang mukha. Ha! Nakunat ang noo ni Cheyu, hindi ka aalis. Gusto mong manatili at mamatay. Napangitim ang mukha ni Huashi na parabang may tubig na bubuhos. Binitawan niya ang ngipin at sinabi, you will regret this. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tila takot na magbago ang isip ng iba, nagbago siya agad na naging sinag ng liwanag at umalis, hindi man lang inintindi ang skeleton ng Earthbone. Nagtawanan si Cheyu ng malamig, tingnan ninyo. Pagpapalaya sa kanya ay problema. Walang utak ang mga taong ito. Di nila matatandaan hanggang sa mapuksa ang buong clan nila. Walang eternal power sa mundo,
sabi ni Yun Xiao. Kung di nila alam ang tama para sa kanila, dudurog sila ng Wheel of History. Nanginginig ang mga miyembro ng North Sea Clan nang marinig ito at natabunan ang kanilang mga katawan ng malamig na pawis. Matakot sina Ruo Long at Ruo Zhang at hindi nang ahas magsalita. Nang naalala nila kung paano ginamit ang Killing Array at ang Golden Flag laban sa taong ito, halos umiyak sila sa takot. Sa sandaling ito, ganap nang nakabawi ang mga katawan ng bisita at ng mga ministro. Isang makapal na golden light ang bumalot sa kanila. Iba ito sa fenomeno ni Yun Xiao, ngunit kasing nakakatakot. Huminga ng maluwag ang bisita at inipit ang mga kamao. Biglang lumitaw ang dalawang golden nebulas sa pagitan ng kanyang mga palad. Isang malakas at malawak na puwersa ang kumalat, sinupil ang mga tao sa paligid hanggang sa hindi sila makahinga, at lahat ay umatras. Haha, power, what a powerful power. Tumawa ng malakas ang bisita, kumikinang ang kanyang matipuno at mabangong katawan. Sa golden light, para bang bumaba ang isang Diyos. Now that you've fully recovered, you'll have the same strength as you did in my previous life. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Che-yu. Tumango si Yun Xiao at nagsabi, the strength I have now is indeed comparable to that of my previous life, but as for the present. Biglang lumamig ang kanyang mga mata at malamig. Niyang sinabi, I'm not going to let you go. Natural lang, pupunta ako sa Heaven Alliance para ikawin sila. Hahaha, iyon ang gusto ko. Tumawa ng malakas si Che-yu, galit ang mukha, grabe akong inis na inatake kami ng Heaven Alliance ngayon. Pupuntahan ko sila at papatayin silang lahat ngayon. Gumawa siya ng galaw na pagpatay gamit ang kamay. Nabigla at kinakabahan ng mga tao ng North Sea. Kinukonsidera silang kasabwat ng Sky Alliance, ngunit hindi nila alam ang iniisip ng mga ito. Nag-isip si Yun Xiao sandali at sinabi, I wonder how Xiao Hong is doing now. Tiniklop ko ang dibdib niya gamit ang sword, at pagkatapos ay nasok siya ng power ng Six Paths Demonic Weapon. Natatakot akong hindi basta-basta makakabawi siya. Pero magiging napakahirap. Hanapin siya. Oo, sabi ni Che-yu. Then Xiao Hong can wait for him to appear. Sa lakas natin ngayon, lahat. Tayo ay maaaring umatras at labanan siya. Hindi mahalaga kung siya ay Xiao Hong o Die. Bago yun, magkausap muna tayo ng tao sa Corpse Fin Sect at Jade Drop Sect. Tama ang sinabi ni Yun Xiao. Pero napinsala kami at naubos ang marami sa aming Yuan Chi. Nang pumunta kami sa palasyo ng North Sea. Bilang may-ari ng lugar, hindi ba dapat isipin ni Sir Ron Hai ng paraan para mabawi ng lahat ang kaunting lakas? Nang marinig ito ni Ron Hai, paano hindi niya maiintindihan na extortion ito? Ngunit kahit extortion, kailangan niyang ngumiti at hayaang kuhanin ang mga ito. Kung hindi, hindi ito extortion kundi pagkakalag sa ulo at pagkakalag sa buhay niya. Of course, gusto ko yan, talagang gusto ko yan. Tumawa siya at agad inutusan ang kanyang mga tao na kolektahin ang lahat ng uri ng heavenly materials at earthly treasures, at inipon iyon sa harap ng palasyo parang bundok. Siyam ang kabuuang Bantan, at si Yun Xiao at mga kasama ay maaaring pumili mula rito. Sa isang wave ng kanyang kamay, bumagsak ang isang sinag ng liwanag at kinolekta ang lahat ng bagay. We still have important matters to attend to, so we don't have time to carefully choose. Ibabalik namin ang sobra sa inyo kapag may oras kami sa hinaharap. Hindi na kailangang ibalik. Wala naman dito ang napakagandang bagay. Ito ay munting token of appreciation mula sa akin. Bihira na kayo makapunta rito, at isang karangalan ito para sa North Sea. Nagmadali si Ruo Hai na magsabi. Ayaw niyang bumalik ang mga fins na ito. Bukod pa rito, hindi niya utter na banggitin ang Heaven Alliance ngayon, pero alam niyang alam ng kabilang partido, kaya iisipin na lang niyang paraan ito para mawala ang kapahamakan. All right, sabi ni Yun Xiao na may ngiti. Since you are so kind, we can't refuse you. We'll accept it.